Kasi, nalaman ko na yung totoo. Okay, coming mismo sa source. Alright? Na nakapangalan kay Hanelet Abansenia ang bahay. So, sa kanya yung bahay. Mga buwaka ng ina ninyo. Kahit sunugin niya yung bahay niya, wala kayong pakialam. Alright? So, sa kanya po yung bahay, siya yung may karapatan. Kaya kung nag-suggest man si Inday, di ba? It's just a suggestion. At the end of the day, ang masusunod, yung may-ari ng bahay. Oh, bakit masusunod tayo? Di ba? So, mga nasisiraan na talaga itong mga alpot na ito. Mga giatay. So, napag-alaman ko po ngayong araw, kaya hindi ako makapagsalita kung ano ba talaga, sino ba talaga nagmamay-ari ng bahay kasi I don't know about it. At saka hindi yun ang ancestral house ni PRRD. Ang ancestral house ni PRRD, ang nakatira doon yung kapatid niya. I mean, yung panganay niya kapatid. She's still around, di ba? Kasi may napanood akong interview from 2016 na kung saan ay na pinakita yung bahay, I think ito. Alright? Okay. Bring him home daw ang sinisigaw ni Mama Hanelet, tapos wala na raw bahay. Alam nyo, ito mga buwaka ng inang mga ngetpang, mga dugyot, na mga makyoho, na mga ano tawag dyan, mga scammer na lumabag sa batas. Mamaya pag-uusapan natin yan. Dahil di natin tatapusin ang laban sa mga alpots na ito na tumitira sa mga mahal sa buhay ni PRRD. So malinaw po na pagmamayari ni Hanelet Abansenia ang bahay. The reason why, actually tinanong ko siya, ano ba, at saka sinabi niya yun sa interview niya, I think, na ang dahilan kung bakit ibibenta ang bahay ay malungkot, di ba? Nakikita yung nangyari doon, wala na si PRRD, may 4 na katulong, wala na mga amo, Sabi ko nga, kung gibain man niya yung bahay, puksain niya man, for whatever reason, karapatan niya yon. Ni sino man sa atin, kahit si VP Sara, sino man sa mga Duterte, wala silang magagawa kung siya ang nakapangalan sa bahay na yon. Okay? But this is my point of view. Okay? And this is also my suggestion. Kasi I traveled a lot, darling. Kung sinong mayabang. Siyempre mayabang ako. Ang lagay ba, kayo lang mayabang? Tanginan nyo. Okay, here is my teka lang bago yung suggestion ko, gusto ko po lang munang sagutin itong Sunstar Davao. Sabi ng Sunstar Davao, this is the current situation outside the ancestral house of former President Rodrigo Roa Duterte in Doña Luisa Subdivision in Matina, Davao City on Monday morning, June 30th. Okay, June 30 na pala dyan kahap. June 30 pa rin dyan, no? Kasi madaling araw dito. So, ikaw, Sunstar Cebu, alam mo naman na hindi yan ancestral house ng mga Duterte. Yung bahay na yan na binibenta at natanggal na nga yung house for sale. I don't know kung nagbago ba isip ni Madam Hanelet, di ba? Hindi yan ancestral house. So, i-correct nyo yung balita nyo kapike-pikean. Sabi pa ng Sunstar Davao, over the weekend, for sale sign was spotted at the residence steering public concern and speculation. Although the sign was taken down on Sunday, June 29th, questions continued to circulate. According to report by DZRH News, the 30's partner, Hanelet Abansenia, confirmed the decision to sell the property, citing emotional and security-related reasons. Kasi di ba ang sabi pa nga dyan, sabi ng lawyer, lagyan ng mga CCTV and everything. Di ba? Then, ituloy natin yung news. As of now, the Duterte camp has yet to release an official statement regarding the matter. Okay. Now, here we go. Tingnan natin yung ating text messages. Okay. Okay. Yun nga. So, yung reason kung bakit ibibenta ay, syempre, mabigat sa kanyang loob, sa family niya kay Kitty,
at kay Miss Hanilet o Ma'am Hanilet, yung pumasok sa loob ng bahay doon dahil wala nga yung PRRD. 'Di ba? Kasi inaasikaso niya, kailangan lalagyan ng CCTV kasi baka tamnan ng mga pulboron ng mga bangag. Paano nga naman siya makakatulog? Okay? But I hope mag-change yung mind mo, ma'am. Friendly advice. Sabi ko nga kanina, hi palangga, may travel buddy, Ma'am Elena, ang reyna ng mga chicharon. Lapid si Charon, dito lang yan sa USA. Ayan, order of the court. Bumili na kayo ng chicharon. Okay, eto yung aking friendly advice. Actually, nag-text ako kasi BFF na kami. O, diba? Okay, feeling BFF ako, okay? Ito lang naman friendly advice at, sabihin ko naman public. Para sa akin, alam ko siguro emotional siya dahil talagang masakit yung pag-kidnap kay Pangulong Duterte. Masakit yon dahil kinidnap ng mga bangag, tapos sinasamantala pa ng mga scammer, ng mga alpots. Now, napakasakit yon bilang sa isang asawa o sa isang partner o sa isang nagmamahal kay PRRD. So ako, friendly advice, I hope marinig mo ako, ma'am. Ay, nag-message pala ako. Siyempre, emotera din ako. Pakialamera ako sa buhay ng may buhay paminsan-minsan. Ano lang naman, it's an opinion. Para sa akin, dapat hindi ibenta yung bahay. Kung ako, siguro nasasabi ko lang to kasi hindi ako ganun ka-emotional dahil hindi naman ako may bahay. Hindi naman ako si Ma'am Hanilet. Pero ako talaga i-preserve kasi passive income yun. That's gonna be, transferred o pamamanahin ng generation to generation. Sino nakapunta sa inyo sa Alaska? Yung Dallas House? Sino? Taas ng kamay. Sino nakapunta sa Alaska? Kasi I traveled there 2 years ago, darling. Pumunta kami ng Alaska, pumasok ako doon sa bahay ni Dali. Okay? Google nyo yan. Alam nyo ba, lahat ng mga gamit, toothbrush, anything or everything na mga gamit ni Dali, no? Basahin niyo yung history ni Dali. Nandoon like yung mga headband, basta lahat ng gamit niya. Museum, tas may entrance fee, I think $10, $10, right? So dahil PRRD yan, President Duterte yan, magiging tourist attraction yung bahay na yan. Okay? Based on sa balita kanina, tinanggal na yung house for sale. Maybe she change her mind. Hindi natin alam. Kasi pag emotional ka, minsan nagdedesisyon ka dahil out of your kalungkutan, kasi nakita ko si Ma'am Hanilet kung paano siya affected. Siyempre sa nangyayari kay Pangulong Duterte. Kaya kayo, mga buwaka ng inan yung mga alpot, okay? Yung mga alpotera, wala kayong karapatang sirain ang isang Hanilet Abansenya dahil sa inyong pamimera, mga jutang ginina ninyo. Nakita ko siya personal kung paano niya, hindi ko lang pwede ikwento yung mga personal na kinuwento niya sa akin about PRRD. Pero sigurado ako na yung mga alpot sa dahig ay pinapauwi na kayo. O buti umuwi ng iba. Di ba? Pinauwi na kayo ni Pangulong Duterte at huwag kayo magsamok-samok sa pamilya. O, di ba? Kaya kayo galit na galit kasi natatakot kayo maputol yung koneksyon ninyo para syempre anong ni Pangulong Duterte? Ano nga siya? Anong pinanalo niya? Mayor, right? Mayor. Okay. Mayor. Okay. Sorry naman. Medyo naka-wine tayo today. Santagay pa nga dyan. So anyway, ang katotohanan, marami akong alam na katotohanan, ayoko lang magyabang. 'Di ba? Nandoon ako sa hige. So pagbalikan natin yung bahay, para sa akin, kung ako nga, sabi ko, ipipreserve ko 'yon. Kasi alam nyo, yung magsimula sa kulambo ni Pangulong Duterte, tsinelas, everything sa bahay. Kung nakapangalan kay Ma'am Hanilet yun, hindi, kung nakapangalan nga sa kanya, mamanahin ni Kitty at mamanahin ng mga kapu-apuhan. And that's President Duterte. So meaning,
yung international, yung mga tao, mga turista, talagang dudumog doon sa, doon sa bahay ni Pangulong Duterte. So kaya kayo mga yawa kamo, mga nget pa, mga hindi naliligo, masyado kayong pakialamera. Ang pwede lang natin sabihin ay an idea or suggestion or opinion. Hindi tayo pwede masabi, ay, bring home PRRD, wala na palang bahay. Paano mo nasabing paano nasabi ng mga alpot na walang tutuluyan ang Pangulong Duterte? Oras na makauwi siya. 'Di ba? Paano niya sasabihin 'yon, mga kababayan? At puro kasinungalingan ang mga pinagsasabi nila, 'di ba? 'Yun nga. Okay? Ang question ko dito, sino si Alpot? Papatera ni Alpot, wala siyang bahay. O magpa-fundraising na naman kayo para magkaroon ng bahay ang Pangulong Duterte. Mga scammer. 'Di ba? Hindi pa ako tapos sa inyo. Ha? I-preserve at pagandahin. Yes, Chantal, kung ako yun. Pero kasi hindi naman tayo pwedeng magdesisyon sa mga bagay na wala tayong, wala tayong karapatan. Ang pwede lang natin gawin ay opinion o magbigay ng pananaw sa mga bagay-bagay, 'di ba? Sabi nga, 'di ba? Order of the court. Ang home na tinatawag natin, mga kaibigan, is where the heart is. 'Di ba? Kahit saan ka pumunta, nalupalop ng mundo, 'di ba? Kung doon ang feeling mo na you're being home to that place, yun yung home. So nga ba, joke-joke mo kayo nito. Nakita ko na naman to, magsusona na tayo. Yeah, I know, may iba silang bahay, mga palangga. Ang problema kasi dito sa mga alpot patotot na mga ito, natatakot kayo. The moment kasi na umuwi ang Pangulong Duterte, at hindi na kayo maka-access, hindi na kayo kikita ng pera. Siyempre, mayor ang Pangulong Duterte. Let's say tomorrow, next day, just for, the heck, makauwi na yung Pangulong Duterte, sisip-sip na naman kayong para kayong mga linta. Didikit na naman ang mga alpot. Pagsasamantalahan nyo na naman ang Pangulong Duterte. Yan ang katotohanan. Wala kayong karapatan lahat. Sabi ko nga, kung sunugin man yung bahay na yan, gibain man yan, wala kayong karapatan. Dahil hindi atin yon. Pero pwede tayo mag-suggest. Yun ang suggestion ko. Kung ako yon, ay hindi ko ibibenta at i-maintain ko kasi passive income yon. 'Di ba? Pero malay mo, kung let's say for example, may bumili pala ng, i-exaggerate na natin. 'Di ba? 100 billion. Just for the heck. 'Di ba? It depende pa rin sa owner. You know what I mean? Pero ang buot ko silingon, di ba, Ilonggo yon. Ang buot ko silingon, mga palangga, okay? Isa pa kang coffee, yung binigay mo sa akin, yung maliit, bigyan mo ko ng kapeng galing ng Meco. Meco ba yon or Bahamas? Anyway, so, wag kayong gamol. Wag kayong alpots. Kasi kahit anong gawin yung pagtatanggol sa kajotahan ninyo, hindi kayo magwawagi. Hindi po ito, ulit-ulitin ko, yung mga nagpapatigil sa akin, jotang sinilan nyo. Wala kayo karapatan magpatigil sa isang maharlika. Kasi mga kababayan, sabi ni Ray Evelyn, dok-doka sa imong hammer palangga mga alpot. Kunwari mga alpot. Okay, ngayon mga palangga, let's talk about, okay, ikaw na lang, bye, madam. Tapos, okay. I wish may pera. Kung wala tayong pera, baka hindi na ibenta. Baka nag-change siya ng mind. Okay. Kasi may gumawa ng Facebook page ni Ma'am Hanilet Abansenya. Peke po yon. Huwag nyong i-follow. Peke yon. Baka gawa na naman ng mga alpotera tapos nanghihingi ng pera ng GCash. Kasi minessage ko siya, sabi ko, ma'am, sa iyo ba ito? Alam ko na hindi sa kanya yon. May nag-send kasi sa akin si Channel 167, tsaka si Maui. Alam mo naman ito mga ito. Ayan
Sabi ni Channel, ayan, ito Hanilet Duterte. Ayan, no? Huwag po kayo maniwala dito. Ayan, mga kababayan, hindi po yan siya. Ginamit ang picture ni Senator Bongo. Dapat ito makulong to mga buwaka ng Genemis na to eh. Alright? So yan. Ang sabi dyan, tinabangay ta sa mga nais mag-donate para sa gamot. Maaari kayo magpadala sa aming. Ano mo, NBI, anong ginagawa niya mga hinayupa kayo? Ha? Ano? Ha? NBI. Ikaw, Torre. Ayan, peki po yan. Hindi nanghihingi ng GCash ang mga Duterte. Baka mga alpot na naman ang gumawa nitong mga hayop na ito. Nakita nyo kung paano pinagkikitaan ang Pangulong Duterte? Kayong mga alpot na tumitira at nangaaway sa isang legitimate na partner ni Pangulong Duterte, wala kayong pinagkaiba sa mga rebuilding NPA, mga dilawan na pera-pera lang. Why? Eto, sagutin nyo to ha. Kasi kumausap ako ng lawyer bago ako nagdakdak dito. And I hope, Harry, Spoke Sari, nakikinig ka sa akin. Spoke Sari, namimiss kita. Grabe, namimiss ko yung aking partner sa bangag-bangag. Okay? Hindi lang kasi isang tao ang nagbenta ng libro. Ang alam ko, may isa pang librong binibenta na ginagamit ng Pangulong Duterte. Okay? Asan yung manifesto? Mga kababayan, eto may nagbigay ito sa akin. This is the manifesto of Pangulong Duterte. Ito available sa National Bookstore. So binigay ito sa akin ng isa sa appointees ni Pangulong Duterte. Huwag na lang natin pangalanan kasi tahimik. Hindi alam ba tahimik? Ba't ka naman tahimik palangga? Magtanggol mo PRRD sa mga bangag. Okay, so ito, nakikita mo talaga dito, ay itong may nakalagay, I don't know kasi hindi ko nakita ibang mga libro. Okay. Sabi ni Quincy, the property is under Kitty's name. That was according to a law practitioner. Definitely kasi anak na yon, di ba? Okay, the Duterte Manifesto, mga aral ng bawat mga aral mula sa mga banat at mga talumpati ni President Duterte. So nakalagay dito kung sinong editor, book designer, editor coordinator, editorial chuchu, Tapos nakalagay dito sa likod, Davao Children's Cancer Fund Inc. Incorporated, House of Hope. Yung proceeds daw mapupunta dito. Okay? Diyan mapupunta. Kung ito ay totoo, I believe this is kasi I think this one is a good one. I mean, kasi mukhang mayroon naman silang legitimate na papeles bago sila nagbenta ng libro. So napag-alaman natin, kapag nagbenta ka ng libro at nagsolicit ka ng milyon-milyon, katulad nagsolicit ka para pamregalo ng relo kay Pangulong Duterte, tapos wala kang permit, mga kababayan, ay may pananagutan ka sa batas. Bakit ka mo, mga palangga? Ngayon, okay, nag-usap kami ng lawyer kong friend. Ang dami kong lawyer na friends. So sinasabi ko, attorney, okay, palangga, sabi ko ng ganon. Kung ganyan na pinagkikitaan ng Pangulong Duterte, na hindi pala ito dumaan sa legality, ano ang pwedeng kahinatnan ng mga tao na manloloko o mga taong gumamit sa pangalan ni Pangulong Duterte? Kasi ang ina-expect talaga yan, mga kababayan, ng bumibili niyan, akala nila is may basbas siya ni Pangulong Duterte o si Pangulong Duterte ang kumikita or yung foundation niya. Okay? Yun ang pagkakaalam. Pati ng ilong ko, inaano ko ni Lisa Tanasa. Ginukulam ako. Okay. Ngayon, mga kababayan, ang ginagawa kasi nila, o ang ginagawa ng mga taong mapagsamantala, tanungin natin sila. Kasi hindi sila nagpapakita, itong mga grupong ito, itong grupo ng mga alpot, at iba pang mga grupo, kasi dalawang book, may iba pang book na binibenta. Okay, hindi ko lang alam kung anong pangalan. Ngayon, pwede talaga sila habulin ng ahensya ng gobyerno dahil ito'y illegal na pagbibenta at illegal na pagsusolicit. Pag-usapan natin yung pagsusolicit at pagbibenta ng libro. O solicit muna. Okay? Ngayon, sinasabi kasi nila, in-explain nga ni Edwin Hamoray.
Oh, ito naman yung pera eh. Napunta dito sa bahay na ito. Ito'y alay ko para kay PRRD. Ha, ha, ha. Hindi po nagtatapos doon. Hindi nagtatapos doon. Dapat may transparency and accountability. Rehistrado ba ang iyong foundation? Dahil, mga kababayan, ang illegal na pagsusolicit ayon sa ating kaibigang abogado ay may pananagutan sa batas kung wala silang o hindi sila rehistrado sa SEC. Okay? Ngayon, kapag nag-solicit ka ng pera, lalo na hindi ito barya-barya, kung mag-solicit ka, mga medical bills, maliit lang yun eh. Pwede yun, ayon sa batas. Pero kung milyon-milyon na ang nasusolicit mo at wala kang permiso mula sa Department of Social Welfare and Development or DSWD, di ba, na mayroong jurisdiction according to our friend, di ba, sa pagsusolicit o mga aktibidades mo, mananagot ka pala sa batas. Kaya kayong mga alpotera, humanda kayo kung wala kayong maipapakita na kayo ay nagpaalam o naghingi ng permiso sa DSWD dahil ayon sa nandito kanina, okay? Presidential Decree number 1564, solicitation permit law, 'di ba? Dapat meron kang permit. Hindi ka pwede mag-solicit ng milyon-milyon. Kailangan mo humingi ng permit excuse me, sa DSWD dahil kung hindi ka gumawa ng hakbang para mag-secure ng permit na 'yan, pwede kang kasuhan ng kriminal dahil lumabag ka sa batas. At kung wala kang foundation at wala kang registered, legal entity, meron ka na kaagad nilabag sa batas. Pero dahil nga ang ilan sa inyo, according sa ating mga puting ahas, ay double agents o sumasahod kay Satanas, tignan natin kung susugin kayo ng bangag na administrasyon. Yan ang kailangan nyong malaman. Hindi po pwede na magsusolicit ka ng milyon-milyon. Kasi bibigay ko naman to kay PRRD. Kasi magpapatayo naman ako ng bahay. Kaya absuelto na ako kahit wala akong permit, kahit hindi ako nagpaalam, kahit wala akong dinaanan na proseso and everything. Hindi po ganyan. So kung ang bangag administrasyon ay talagang galit dito sa mga alpoteras, pero paano naman magagalit ang mga bangag dyan? Hindi naman, tissue please, hindi naman sila tumitira sa mga bangag, baka hindi sila kakasuhan. And another thing, thank you Attorney Palangga sa iyong information sa akin. At kung wala silang SEC, Security Exchange Commission, di ba? Securities and Exchange Commission certificate, mga kababayan, yari talaga sila kasi kailangan mong i-rehistro ang foundation. At we're not talking about like couple of $100 here. We're talking about millions of money. So pwede talaga silang kasuhan ng estafa, misrepresentation, o pangloloko sa Pilipino. Kaya wag nyo akong patigilin.